Sobrang laki ng pasasalamat ko sa mga online platforms or social media, especially sa mga artists na nagsishare ng mga art tutorials. Dahil kasi sa kanila, mas naunawa ko ngayon yung pagkukulay or yung color theory. At aminado ako na isa sa mga weaknesses ko ang pagkukulay. Kaya gusto ko i-challenge yung sarili ko para naman maging komportable ako sa bagay na hindi ako komportable. Mas pipiliin ko na magkamali at matuto para patuloy ako mag-improve bilang artist. Kamusta? Ako nga pala si Kel Martin, isa akong artist na nandito ngayon sa South Korea bilang isang factory worker. And for today's video, gagawa ako ng artwork gamit ang gouache. Sa ngayon, meron lang akong Miyahime gouache paint set na twin jelly cup. O basta kung ano man yung mga term na yon. Di rin ako masyado familiar kasi ito lang naman din yung first time ko makabili ng gouache paint. Siyempre, gusto ko rin subukan yung mga tube type naman para maikumpara ko din kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Kaso yung unboxing video na yan, last year pa din yan. Medyo messy na talaga itsura niyan sa ngayon. Nakailang artwork din muna ako bago ko simulan tong vlog na to. Para naman kahit pa paano, medyo maganda-ganda yung output na magagawa ko dito. Tulad na lang ng wolf na to. Ito yung pinakaunang artwork na ginawa ko gamit yung gouache. Kung papansin mo, sa unang tingin, kala mong ganda. Pero sa mga gouache artist dyan na professional talaga, makikita na sobrang pangit ng pagkakagawa. Sinubukan ko rin to sa lion, syempre. Yan. Medyo hindi ko nagustuhan kasi nag-freehand lang ako. Unlike dun sa wolf, gumawa ko ng sketch muna. Tapos ito na yung babae, yung pangatlong artwork ko. Sinubukan ko kasi yung may subsurface scattering or tsaka bounce light. Wala lang, para i-challenge ko lang din talaga sarili ko gumawa ng portrait. Kasama pala sa set na binili ko yung Hime gouache pad. At dito ko nga sinubukan yung Coaching Kuba na color yellow. Wala lang, napagtripan ko lang na gumawa ng ganitong artwork. Dito ko lang din sinubukan yung first portrait ko sana. Aayusin ko sana, sabi ko sa isip ko nun, gagalingan ko talaga. Kaso, nahihirapan ako paano i-achieve yung ginagawa ng ibang mga gouache painter talaga. Pero ito yung pinaka nagustuhan ko kasi ito medyo nilakihan ko na talaga. Sabi ko, gagalingan ko na this time. Kaya gumawa ko na medyo malaki-laki na ibon. Hindi ko lang anong tawag sa ibon na to. Basta, natuwa lang sa artwork ko na yan. Pati ito, illustration board yung ginamit ko rito. Medyo makapal to. Hindi ko lang kasi sinubukan ko kasi kung ano yung pagkakaiba ng magiging output kapag magkakaiba yung papel na ginamit. Pero para sa video na to, naisipan ko na i-remake yung ginawa kong artwork sa gouache pad. Yun nga lang, ibang papel yung ginamit ko. Di lang ako masyadong familiar sa brand. Pero nakalagay dito na excellent to use on dry and wet medium. Yun, kaya ito na lang gagamitin ko. Dahil mayabang ako, syempre gusto kong pinapahirapan yung sarili ko. Kaya challenge ko talaga maigi. Gumawa ko ulit ng sasakyan na dilaw na related sa unang artwork na ginawa ko. Pero gusto ko ngayon mas mahirap, mas challenging. At gaya lagi ng aking ginagawa, syempre wala ng grid, wala ng trace, recta drawing na. Kung accurate man o hindi yung result, hindi ko na alam, wala na akong pakialam. Malaga, magawa ko yung artwork na nasa isip ko. Sa sketching process ko, lagi kong sinisimulan sa magaan na kamay lang or basta kumbaga first layer lang sa digital art na sinisimulan ko to sa square tsaka circle. Kasi gusto ko muna matansya yung sukat ng main subject dun sa mismong canvas size para kahit papano naman medyo balance kahit papano. Tapos kapag medyo nakuha ko na yung tamang sukat niya, saka ko na nilalagyan ng detalye. Minsan in heavy details ko agad or minsan di naman masyado. May pagkakataon din talaga kasi na kailangan ko i-consider yung subject pati yung medium na gagamitin ko. Especially ngayon, syempre gouache to at painting. Medyo mahina kasi ako sa pagdating sa paintbrush. Mas komportable ako pag hand drawing talaga kagaya ng mga ballpen, lapis, mga something na ganun. Pero syempre, challenge nga, di ba? But anyway, siguro naman medyo familiar na kayo sa dinodrawing ko ngayon. Si Bumblebee ng Transformer. Tsaka yung paborito ko talagang sasakyan na Chevrolet na Camaro. Na dapat talaga ito lang naman yung drawing ko eh. Pero naisip ko, sige na, sama ko na kasi Bumblebee para mas mahirap pa. Komportable ako sa drawing skills ko at saka sa sketching process ko. Ngayon naman, dito ako sa hindi sanay, yung pag-painting.
At gaya nga na sinasabi nila, for better experience, syempre dapat hydrated yung mga gouache paint. So, meron din akong Himi na pang spray. Kasama to nung binili ko para sa set nila. Tulad nga rin nung sinabi ko nung intro, laking pasasalamat ko talaga sa mga nagbibigay ng mga art tutorials, tsaka mga art tips. Nung unang beses ko siyang ginamit to, medyo creamy pa yung paint, kaya madali pa para sa akin na ipahid to sa papel. Pero nung kinabukasan yata or after 2 days, nung mag-wash na ulit ako, nagulat ako bakit nagka-crack-crack na, tas parang natutuyo na. Yung pala yung purpose na itong spray. Baliktad din kasi ako minsan eh. Madalas ko kasing ginagawa na sinusubukan ko agad yung bagong art materials na nabibili ko kahit hindi ko pa napapanood yung mga tutorials. Kaya madalas nagkakamali talaga ako. Kaya kapag alam kong hindi maganda yung kinalabasan, yun, saka pala ako manonood ng mga tutorials. Pero yun, lahat-lahat naman na yun, i-research ko, talagang lalaanan ko rin naman ng oras para matutunan din yung bagay na gusto kong aralin. Isa din yun sa mga bad habits ko na siguro masama, pero para sa akin kasi okay din yun eh. Pag nagiging over-research ako or minsan over-aral, lalong hindi ko nagagawa yung gusto kong gawin eh. Kaya ngayon, mas sinusubukan ko agad na humakbang muna para magkamali. Tapos pag nagkamali na ako, saka ako naaralin yung iba pa. But anyway, inabot yata ako ng mahigit 1 week para matapos tong artwork na to. Medyo naging busy kasi na ito sa trabaho, kaya kahit hindi ko nalaanan din talaga ng oras. Tsaka sinasabay ko din yung short form content. Pero ayokong gawing excuse yung trabaho ko para hindi makapag-drawing or hindi makagawa ng content. Siyempre hanggat maaari, kailangan ko talagang balansehin lang din yung oras ko. Mahigit 50 videos yata yung pinanood ko ng mga art tutorials na related sa gouache para lang matutunan to. At nalaman ko na meron ngang 3 ways kung paano gamitin to. Una na dyan yung medyo watercolory effect. Yung lamang yung tubig sa paint. Para sa akin, mas okay siya para pang background or pang first layer. Tapos kailangan mo lang patuyuin ng konti. Tapos saka ulit magpatong. Pangalawa, yung parang pure na paint naman. Which is for me, parang perfect siya sa details kasi pwede ka na magpatong ng paint as long as pure paint. Antayin mo nga lang din syempre na matuyo. At pangatlo, yung kagaya ng ginagawa ko ngayon, yung balance lang, yung creaminess ng paint at tubig, asing balance lang. Medyo lamang pa ang pagka-creaminess eh. Para sa akin, mas maganda to pang build up ng kulay. Para just in case na matuyo, at least kung gusto ko lagyan detalye, saka ako na gagawin pure paint para pang details. Pero syempre, ikaw pa rin masusunod kung paano mo gustong gamitin yung gouache. Yun lang naman yung para sa akin, kung paano ko siya naintindihan, kung paano ko siya ginagamit, tsaka kung paano ko siya ina-apply. Gaya nga rin na sinabi ko kanina na more than a week to bago natapos. So, nakapag-prepare na rin ako kahit paano, nakapanood na rin ako ng mga tutorials. At isa nga sa mga sinasabi ng mga artist na nag-share ng information about sa gouache na kailangan mo rin pala ng heat dry or blow dryer para mas maging mabilis yung pagpapatuyo ng paint. So, at least di ko na kailangan mag-antay ng matagal kasi may blow dry naman. Sabi nga ng karamihan, save the best for last. Kaya naman ito na yung paboritong parte na kung saan kukulayan ko na yung dream car ko. Sa ngayon, drawing pa lang siya or painting pa lang siya. Malay natin, bukas makalawa may sarili na akong sasakyan. Or para medyo mas realistic, makapag-paint na ako ng sasakyan man lang ng iba. Maranasan ko lang din art venture, mag-painting ng sasakyan ng iba. Parang okay din subukan yun eh. Kaya minsan parang pakiramdam ko, inuuto ko lang din sarili ko eh. Pero kahit paano nabuboost yung confidence ko kasi parang unlimited ang ideas, unlimited ang content, unlimited din ang opportunities sa content na ginagawa ko. Habang hinahanap ko yung sarili kong art style at hinahanap ko yung sarili kong kung saan ba talaga ako, kung anong art ba yung gusto ko talagang gawin. Kumbaga, marami pa akong pwedeng subukan. Habang di ko pa nakikita yung gusto kong mangyari, 'di ba? At least lahat ng parte sa loob ng art pwede kong gawin, pwede kong itry. Sa ngayon kasi, wala pa akong maisip na sapat na dahilan para mag-focus sa isang art materials or mag-focus sa isang art style. Parang nakakatuwa lang kasi may opportunity ako subukan lahat, 'di ba? Nang hindi ako na-stress sa pera kasi syempre kahit papaano meron naman akong kinikita dito habang nagtatrabaho, nakapaggawa din ako ng content, napaglalaan ako pa rin ng oras.
Siyempre, inaamin ko rin naman na nainggit ako or na-inspire sa mga ibang artist slash YouTuber na nagagawa nila yung art na gusto nila, tapos nabebenta nila yung mga art na ginagawa nila, tapos successful din yung YouTube channel nila. Parang nakakatuwa lang. Yun nga lang, siguro, magkaiba talaga tayo ng linya eh. But anyway, sabi rin pala ng mga ibang artist na pwede ko naman pala unahin yung background muna bago yung main subject. Kaso sa ginawa ko ngayon, inuna ko muna yung main subject bago yung background. Kaya ngayon, parang nabibitin pa ako. Although medyo okay na siya para sa akin, yun nga lang parang may ilalabas pa eh. Kaya naisipan ko dagdagan pa ng background. Yon, tapos na aking artwork at maraming salamat sa pagsama sa aking art venture. At pwede na ngayon ako mag-move on sa panibagong art venture na gusto kong gawin. Ang artwork na to ay inspired by Transformers na movie noong 2007. Pero actually hindi naman talaga yung movie, kundi si Megan Fox lang. But anyway, here's the result!